Makinig kayo ng mabuti. Bago kayo matulog ngayong gabi, may isang tanong na kailangan ninyong sagutin. Kailan ang huling beses na tiningnan ninyo ang inyong sariling kamay? Hindi para sa kuko, hindi para sa kulubot, kundi para sa mga senyales na maaaring nagtatago roon. Dahil ayon sa mga cardiologist, ang katawan natin ay nagbababala ng attack sa puso. Hindi isang araw bago mangyari. Hindi isang linggo. Kundi hanggang 7 araw bago pa man tumigil ang puso. At ang ilan sa mga babala na yon ay nakikita sa inyong mga kamay. Ngayon, habang nakikinig kayo sa akin, manatili kayo. Ang mga susunod na minuto ay maaaring magbago ng inyong buhay. Ang atake sa puso o myocardial infarction ay isa sa nangungunang sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Bawat taon, libo-libo ang namamatay nang hindi nakakaalam na may problema pala sa kanilang puso. Hindi dahil walang babala, kundi dahil hindi nila nakikilala ang mga babala. Ang ating katawan ay hindi basta-basta sumusuko. Nagpapadala ito ng mga senyales. Sa dibdib, sa likod, sa panga, sa mga braso, at oo, sa mga kamay. Narito ang 7 senyales sa inyong mga kamay na hindi dapat baliwalain. Senyales numero 1. Pamamanhid o pangingilig sa kaliwang kamay. Ito ang pinakakilalang babala at may magandang dahilan kung bakit. Ang kaliwang kamay ay direktang konektado sa mga nerve pathways na namumula sa puso. Kapag may blockage sa coronary arteries, ang mga nerbiyos sa kaliwang braso at kamay ay nagsisimulang mag-react. Naramdaman ninyo na ba ito? Kahit isang beses? Yung pakiramdam na parang tinutulog ang inyong kaliwang kamay nang walang malinaw na dahilan? Huwag ninyong baliwalain yon, lalo na kung kasabay ng bahagyang paninikip ng dibdib. Senyales numero 2. Nanginginig na mga daliri, lalo na sa umaga. Kapag gumigising kayo at ang inyong mga daliri ay nanginginig o nangangalog ng walang dahilan, ito ay maaaring senyales ng hindi sapat na daloy ng dugo. Sa medical, ito ay tinatawag na peripheral arterial insufficiency. Ibig sabihin, ang puso ay hindi na kayang mag-pump ng sapat na dugo papunta sa mga dulo ng katawan. At kung hindi ito maagapan, ang susunod na hakbang ay maaaring atake sa puso. Senyales numero 3. Malamig na mga kamay kahit mainit ang panahon. Alam ninyong mainit ang Pilipinas? Kaya kung ang inyong mga kamay ay palading malamig kahit sa kaiinitan ng tanghali, ito ay dapat magpaalerto sa inyo. Ang malamig na mga kamay ay nagpapahiwatig na ang dugo ay hindi maayos na umabot sa mga peripheral vessels. Ang puso ay nagtatrabaho ng sobra para panatilihing buhay ang mga mahahalagang organo at ang mga kamay ang unang naiwan. Senyales numero 4. Asul o lila na kulay sa dulo ng mga daliri. Ito ay tinatawag na cyanosis. Kapag ang mga dulo ng inyong mga daliri, lalo na ang mga kuko, ay may kulay na asul o malalila, ito ay nangangahulugang hindi sapat ang oxygen na umabot doon. At kung kulang ang oxygen sa mga daliri, isipin ninyo kung gaano kakulang ang oxygen sa inyong puso. Huwag hintayin pang lumala ito. Pumunta kayo sa doktor agad. Senyales numero 5. Pamamaga ng mga kamay at mga daliri. Hindi lahat ng pamamaga ay galing sa init o pagod. Kapag ang inyong mga kamay ay namamaga ng walang malinaw na dahilan, lalo na kung kasabay ng pakiramdam ng pagod kahit hindi kayo nagtatrabaho, maaring ito ay senyales ng congestive heart failure. Ibig sabihin, ang puso ay hindi na kayang ipump ang dugo ng maayos at ang likido ay nagtitipon sa mga tissue ng katawan. Kapag nakita ninyo ito sa inyong mga kamay,
pakinggan ang inyong katawan. Senyales numero 6. Malakas na tibok ng ugat sa palad. Subukan ninyo ngayon. Ilagay ang inyong kaliwang kamay sa inyong dibdib at ang kanang kamay sa harap ninyo, palad pataas. Maramdaman ninyo ba ang tibok ng ugat sa inyong palad? Kung ang tibok ay malakas nang hindi kayo nagtatrabaho o nag-ehersisyo, ito ay maaaring senyales ng hypertension o irregular heartbeat. Ang hypertension ay tinatawag na silent killer dahil walang sakit, walang babala, hanggang sa biglang atake na. At ang pinakamapanganib na senyales. Numero 7. Makinig kayo ng mabuti. Bigla ang panghihina ng isang kamay lamang. Hindi pareho, isa lang. Kapag biglang naging mahina ang inyong kaliwang kamay, nahirapang hawakan ang baso, hawakan ang kutsara, at ito ay nagtagal ng ilang minuto bago bumalik sa normal. Yon ay tinatawag na TIA, Transient Ischemic Attack, mini stroke. At ang TIA ay isang babala na ang mas malaking atake ay maaaring mangyari sa loob ng 48 hanggang 72 na oras. Kung naranasan ninyo ito, kahit isang beses, kahit ilang buwan na ang nakakaraan, pumunta kayo sa emergency ngayon. Huwag munang kumain, huwag munang maligo, pumunta na. Ngayon, huminga muna tayo. Alam ko na marami sa inyo ang natakot, at yon ay tama lang. Dahil ang takot, kapag tama ang gamit nito, ay nagpapaligtas ng buhay. Pero narito rin ang magandang balita. Ang atake sa puso ay maiwasan. At ang mga taong nakakita ng mga senyales na ito ng maaga at kumilos agad ay nabuhay at patuloy na nabubuhay. Narito ang 3 bagay na maaaring ninyong gawin bukas pa lang. 1. Kumain ng 1 butil ng bawang bawat umaga. Ang alisin sa bawang ay natural na nagpapaluwag ng mga arterya at nagpapababa ng platelet aggregation. Ibig sabihin, pinipigilan nito ang pagbuo ng clot sa dugo. Ito ay clinically proven. At libre. At nasa inyong kusina na ngayon. 2. Mag-ehersisyo ng 20 minuto sa umaga, kahit lakad lang. Hindi kailangan ng gym, hindi kailangan ng expensive na kagamitan. Ang simpleng lakad tuwing umaga ay nagpapalakas ng puso at nagpapababa ng blood pressure ng hanggang 10 points. 3. Kumonsulta sa inyong doktor at humiling ng ECG at lipid profile test. Ito ay mga simpleng pagsusuri na available sa lahat ng health center sa buong Pilipinas. Ang ECG ay makikita kung may problema sa ritmo ng inyong puso. Ang lipid profile ay makikita kung ang inyong kolesterol ay nasa mapanganib na antas na. 2 pagsusuri, 1 bisita sa doktor, maaring magligtas ng inyong buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, o kung may mahal kayo sa buhay na may sakit sa puso, hypertension o diabetes, i-share ninyo ito sa kanila ngayon. Hindi bukas, ngayon. Dahil ang ilang minuto na ginugol ninyo sa pagpapabasa ng video na ito sa kanila, ay maaaring ang pinaka-importanteng bagay na gagawin ninyo ngayon. I-like, i-share at i-subscribe sa Mas Malusog Tayo para sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas maligaya at mas matagal na buhay. Ingat kayo lagi. Hanggang sa susunod, para sa ating lahat, para sa mas malusog tayo.